perimeter of an ellipse. So, kung kanina area, ngayon naman perimeter, ibig sabihin, total sum of all area, hindi square units buong sakop ng isang ellipse. So, may formula naman siya. Iniba lang ng konti yung formula, pero ganun pa rin yung concept, no? Kailangan alam mo yung b squared, alam mo yung x, kasi mali natin kanina, di ba? Itong ellipse na to is presumed or assumed to be at center origin or 0, 0. So, yung x nito, automatic 0 na yan. Kung origin ang center sa Cartesian plane. So, alam mo yung b, alam mo yung x, which is 0, then yung a squared, tsaka yung x squared, which is 0 pa rin yun. So, doon sa isang formula, dalawang formula kasi yan doon sa isang formula, ito. Doon sa isang formula, ang integration natin is from area to, from 0 to 90 degrees, di ba? Pag given yung angle, may integration formula tayo. Pag given yung sides lang, given din. So, yung unang formula, yung sa sides, nakuha natin 0.0625. So, gagamitin natin yan para makuha natin yung total area. Ito yung 1/4. 1/4 lang ng ellipse ang nakuha natin dito, katulad nung kanina. Kaso, problema dun sa mas mahaba. So, given yung E o yung eccentricity ng ellipse. Yung eccentricity can be found by dividing C over A. E or eccentricity is equal to C over A. At tinuro ni Sir Randy Solis yan, na para makuha mo yung C, para kahanapin mo yung eccentricity, C is equal to A squared plus B squared. Kasi may right triangle kang mabubuo doon sa isang area ng ellipse. May right triangle kang mabubuo. So, Pythagorean theorem yun. So, yung isa sa mga given niya na natatandaan ko, x squared over 16 plus y squared is equal to 9 is equal to 1. So, 16 plus 9, 25. Square root ng 25, 5. So, yun yung 5, i-divide mo sa A. 5 divided by 4 is 1.25. So, yun yung gagamitin mong value. 1.2 yun yung igagamitin mo dun sa E squared. 1.25 squared. Ibig sabihin, sin 90 degrees is 1. So, given na yun. Alam naman natin lahat, sin 90 degrees is 1. Diba? Sa special right triangles, pag ginamit mo yung sin, 1 yung sagot. So, yun lang yun. So, inuna ko munang isolve yung may radical sign, yung square root. Tapos, tsaka ko na pre-process yung kasunod. Diba? So, times 4 yon kasi since symmetric ang ellipse, kung ano yung nakuha mo doon sa isa, times 4 lang para makuha mo yung total perimeter. So, yun lang po.